Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Infinix Hot 60i 5G. Sulit ba ito i-purchase ngayon 2025? At ito na ba ang alternative version para sa inyo sa Samsung Galaxy A06 5G? Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, recently may nilabas nga si Infinix sa sobrang murang budget 5G smartphone ngayong end ng 2025. Hindi pa nagtatapos si Infinix, akala ko doon na sila muna at next year na ulit magre-release sa mga smartphone. Hindi pa pala sila tapos at may pahabol sila, which is the Infinix Hot 60i 5G. So ngayong 12/12 sale, payday sale, ito na siguro ang pinaka-perfect bilhin na 5G smartphone din aside doon sa A06 5G dahil ang SRP neto is around 6,000 plus. 4GB 128 siya. Pero dito sa atin, sa product link natin, dito sa view products, pag clinic yung view products na to, below SRP lang dyan, itong Infinix Hot 60i 5G, ang presyo niya sa online is 5,000 plus. Pag in-apply nyo pa yung ating special YouTube voucher, there's a possibility na makuha nyo na ng 4,000 plus itong smartphone na to. Yes, narinig nyo yan, 5G smartphone na merong presyo na 4,000 plus. Ganyan na lang po kamura itong smartphone na to. At dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung sulit nga ba talagang i-purchase ang Infinix Hot 60i 5G. Syempre, iba is nagdadalawang isip, ano ba? Maggaganito ba ako or mag-A06 ba ako? Kasi A06 ngayon parang minsan nawawala ng stock at gagawa rin tayo ng phone comparo about sa dalawang smartphone na yan. Stay tuned lang mga ka-J-Vlog. Pero dito is focus natin itong Infinix Hot 60i 5G kung sulit ba siyang i-purchase. Again, dito lang yan sa ating view products. I-click nyo lang itong view products natin na mura at bagsak presyo lang dyan itong smartphone na to. So, when it comes sa presyohan, hindi ko akalain na makakapag-offer ang Infinix ng murang 5G smartphone na ganitong kababa lang ang price. Kasi meron ng murang lumabas yung Redmi 15 5G na around 7,000 pesos, A06 5G around 4,000 pesos. Ito rin mga ka-J-Vlog, grabe. And hopefully Tecno and Itel will do the same din, di ba, na magkakaroon din sila ng mga murang 5G, pero hindi natin alam at baka magkaroon yan next year na. Yun yung isa na pag-usapan natin muna, yung design. Tingnan nyo naman yung design. Para siyang Infinix Smart 10 Plus na malaki or 5G version. Kasi tingnan nyo, mukha siyang iPhone Air. Where is the iPhone Air ko? Nasaan yung iPhone Air ko? Ito yung iPhone Air. Di ba? Ito na yung umuuso ngayon na design sa mga smartphones today, which is yung kanilang horizontal camera module, which is okay, maganda, minimalist. Tingnan nyo, marami pang space sa baba na ma-feel nyo or talagang ma-appreciate nyo yung design ng smartphone na to. And I think itong plum red is yung leather nila, and hindi ko alam sa mga iba kung polycarbonate, pero ang ganda na itong plum red So leather siya, polycarbonate yung gilid, slim naman siya for a 6,000 mAh battery capacity na smartphone. And yun nga, so sinasabi nga na dual rear camera system ito. Sabi nga na dual rear camera system po ito, pero isa lang po ang gumaganang camera dyan. 3 megapixel ang main camera niya at malupit din yung aperture nito dahil 1.6 aperture. Sa front facing camera niya is 5 megapixel. So sa ating full review, tatalakayin natin yung camera nito, pero specs wise, yun yung more on common na nakikita nating specs sa ganitong murang halaga na smartphone. 50 megapixel, yes. Pero syempre, titingnan pa natin yung overall quality nito when it comes sa real-time camera test natin. In fairness for its design, yun nga, very sleek at malaki nga battery niya. So, 6,000 mAh battery capacity, pero na-maintain nila yung yung nipis at gaan neto. Hindi ko feel na 6,000 mAh battery capacity itong ginagamit ko ngayon. And yes, makunat yung battery niya. Perfect yan sa mga consumers na naghahanap ng smartphone na alam mo yung battery talaga yung top priority nila when buying a smartphone. Especially sa mga consumers natin na nagtatrabaho at una nilang tool for work is smartphone. May ganun na may ganyan mga scenario like yung mga delivery riders natin, di ba, motor taxi riders,
online sellers natin, primary tool nila is of course smartphone, at naghanap sila ng pang live selling din, ayan, na makunat yung battery. Maganda rin naman i-recommend etong si Infinix Hot 60i 5G. Nagda-download na ako ng mga games dito. So far, the standby time is okay, outstanding din naman. And tatry natin or explain ko pa yan further when it comes sa ating full review. Pero specs wise, 5,000, 6,000, tapos 5G pa, 6,000 mAh battery capacity, napaka-solid. Pero ito lang ang down part, for 6,000 mAh battery capacity, nakatero niya is 18 watt fast charging. So yes, 18 watt fast charging, mabilis po yan magcha-charge pag mga 4 to 5,000 mAh battery capacity ang i-charge nyo. Pero dito 6,000, so para natin tinernoan to ng 10 watt charging rate for 5,000 mAh battery capacity. So kung 18 watts ang gagamitin nyo dito, or 18 watts talaga pinakasagad niya, 1 hour to 2 hours baka ma-full charge nyo itong smartphone na to. So okay naman when it comes sa battery performance. 18 watts, yes, for its price is okay, reasonable. Pero sa pairing ng 6K to 18 watts, medyo hindi. Siyempre, ang maganda rin, siyempre ang top priority natin dito is 5G connectivity. Ayan ang nakalagay na dito sa Infinix na to, is 5G siya, 5G capable. Grabe, no? Nakakatuwa kasi mga 2020, 2022, 2023, ayan, wala tayong makikitang 5G na ganito mura. Almost mid-range lahat. Pero ngayon may mga 5G na mura or bagsak presyo. Like ito, Dimensity 6400. Pero based sa specifications nito, it is Mali G57 MC2. So yung Mali G57 MC2 is yung GPU na yan is all goods yan for gaming. Nakakalaro naman tayo ng maganda dyan at wala naman tayong any hassle for a budget. Again, for this kind of price, okay naman po yung performance ng G57 at nakakalaro tayo even Genshin Impact. Pero sa Genshin Impact, lowest ang pinaka the best for this kind of price tag. Huwag na tayo, yes, kakayanin niya yung high, pero mga nagfe-frame drop ganyan, medyo hindi smooth. Pero dito sa Infinix Hot 60i mga ka-J-Vlog, stay tuned lang dahil itetest natin siya. Not satisfied na ako sa chipset na in-offer ng A06 5G na Dimensity 6300. Paano pa kaya tong 6400, di ba? Pero syempre yung pinaka-importante rin when playing or when it comes to chipset is yung software optimization. Iba kasi ang software ng Samsung, ibang software ng Transsion. At yun nga, 4GB of RAM lang siya. Again, hindi na ako magrereklamo sa 4GB of RAM neto sa 5G segment. So, itong 5G usually na mga mura, tineternohan talaga nila to ng 4GB of RAM and 120GB of internal storage. So, 4GB of RAM, pag 4G, hindi po siya bagay for its price. Pero pag 5G for its price, okay naman siya or reasonable. Several times na rin natin na nakagamit tayo ng mga 4GB of RAM pa at usable pa yan. No worries mga J-Vlog. Ang hindi na talaga usable for this year or upcoming 2026 is 3GB or 2GB of RAM. Napakababa na yan. 4GB of RAM at least minimum na dapat natin ginagamit. At syempre 128GB of internal storage. I think hindi na talaga ibabagay. Huwag nyo nang balakin. Siguro magkakaroon yan na mga murang 5G. Na huwag nyo nang balakin magkaroon ng 64GB kasi kawawa naman yung consumer na gagamit yan kasi sobrang liit na po ng 64GB ngayon. At pinaka-the best na talaga i-offer is 120GB of internal storage. So far, so good naman itong si Infinix Hot 60i 5G, including the display. Yung display nito, yes, maganda siya for its price, lalo na yung screen size, malaki, 6.75 inches, 120Hz screen refresh rate. Units of brightness niya at yung notch, yung parang nag-back to zero ulit ang Infinix dito. Kasi ito yung mafe-feel nyo ulit sa mga mura nilang 4G nung 2022, yung meron mababang nits of brightness, tapos naka-notch display. Yes, nag-downgrade sila when it comes sa display. Notch display na po itong Infinix Hot 60i 5G compared to sa Infinix Hot 60i 4G na punch hole yan. And mas mababa yung nits of brightness nito, nasa 600 plus nits of brightness lang. Na yung iba natin mga competitors dito, isa sa 1000 nits of brightness na okay or the best gamitin yan for outdoor. So when it comes sa ganung scenario, parang dun, yun yung isang mga cost cut ni Infinix sa Infinix Hot 60i 5G para ma-meet yung murang 5G sa ganitong segment lang. So again mga ka-J-Vlog, tatanungin Lods, ikaw, sulit pa tong Infinix Hot 60i 5G? For me, yes. Napakasulit, napakaganda. Meron din siya mga gandang specs na ma-offer compare sa A06 5G. At siguro naman,
magkakaroon din naman din ng record ang Infinix when it comes sa update ng kanilang mga smartphones, especially for this kind of price tag. Hopefully, ma-update din siya sa Android 16, hindi natin alam. Pero ang sure na sure kasi na pwede ma-update is yung mga Samsung devices. Kaya kung when it comes sa longevity, Samsung talaga tayo. Pero ito may pinapromise sila ng mga sure, mga fluency na yan, na 4 years fluency. I don't know kung sa mga ganyang promise is masabay din ang software update. So yes, sulit, napakamura. At hanggang may stock pa at available pa maraming colors, dito na kayo bibili sa ating View products. Dito lang pag clinic nyo itong View products natin dito na Infinix A60i, mas mababa pa makukuha nyo yung price sa mall. Sa online price talaga nila is sobrang baba. Tapos, since galing kayo dito sa ating YouTube video, meron pong pa-thank you ang YouTube Shopping para sa inyo. So, additional 1,000 pesos voucher po dito sa ating product link. So, ano pa hinihintay nyo? Add to cart nyo na ito Infinix A60i. Abangan nyo na po yung full review game test natin dito sa smartphone na to.